Pumunta ako rito last October. Pangatlong buta ko na ito rito. Pwede pupunta lang ako ng ano. Harap ako ng ikot, hindi ko anong nakita. Yan, nagpakalat din ako ng retrato noon sa Marikina, sa Santulang Pasig, saka doon sa Fairview. Kasi yan, inuwi namin doon sa probinsya. Gusto niya rito sa Manila. Yan, nawala, umalis. Tapos bumalik. Bumalik siya. Di ko hinahanap. Bumalik. Tapos na naman, mga ilang buwan. Umalis na naman. Kaya lang di nagpapaalam. Kasi pag nawawala yung minsan, mga 3 months, babalik na doon. Ngayon lang na tumuli. Hindi bumalik. Matagal na. Malungkot, kakalungkot isipin eh. Ba't hindi makita? Maraming retrato. Pinakalat. Isang paggabi, minsan di pa makatulog, kaya isip kung paano. Kung saan siya naroon. Parang anak ko yan eh. Masakit sa akin. Minsan nga, kumakain kami. Pag sumagi sa isip ko, tumutulo ang luha ko eh. Natural yun, mahal ko siya eh. Yeah. Sino sila, Kuya Alvin? Kilala mo ba sila? Sino siya, kuya? Bali, mama ko siya. Ama. Si Kuya, eto. Kilala mo siya? Sino siya? Sino? Pagod ko bunso. Anong pangalan? Oo. Ayan. Dahil nabighani sa Maynila, madalas bumabalik dito si Alvin. Pero mula pa noong Setyembre, hindi na ito nagpakita pa sa kanilang probinsya. At ito ang labis na ipinag-aalala ng kanyang ama na si Severo. Sa loob ng isang buwan, 2 pasyente na kinupkop ng Jose Fabella Center o JFC sa Mandaluyong ang naihatid ng sanay muling makapiling sa kanilang mga pamilya. Sina Noli o Mr. X at Domingo. Sa pagkakataong ito, isang pasyente na naman ang idinilog ng nasabing ospital sa aming tanggapan, si Alvin. Tulad ng iba pang mga isinasangguni sa aming programa, i-flash din namin sa telebisyon ang larawan ni Alvin. Kinabukasan, lumapit sa aming tanggapan ang magkapatid na Severo at Jaime. Sila raw ang ama at tiyuhin ni Alvin. Halos 7 buwan na raw nawawala si Alvin at kung saan-saan na rin sila napadpad sa paghahanap sa kanya. Pumunta ako rito last October. Pangatlong buta ko na ito rito. Pwede pupunta lang ako ng ano. Harap ako ng ikot, hindi ko anong nakita. Yan, nagpakalat din ako ng retrato noon sa Marikina, sa Santulang Pasig, saka doon sa Fairview. Kwento ni Severo na humaling daw si Alvin dito sa syudad. Kaya nung inuwi ito sa probinsya, hindi nito naiwasang magpabalik-balik ng Maynila. Kasi yan, inuwi namin doon sa probinsya. Gusto niya rito sa Manila. Yan, nawala, umalis. Tapos bumalik. Bumalik siya. Di ko hinahanap. Bumalik. Tapos na naman, mga ilang buwan. Umalis na naman. Kaya lang di nagpapaalam. Noong nakaraang Setyembre raw ang huli nilang pagkikita. Walang kamalay-malay si Severo. Yun na pala ang huling sulyap niya sa kanyang anak. Kasi pag nawawala yung minsan, mga 3 months, babalik na doon. Ngayon lang na tumuli. Hindi bumalik. Matagal na. Simula noon, tila unti-unti na siyang tinakasan ng pag-asa na makikita pa niya ang pinakamamahal niyang anak. Malungkot, kakalungkot isipin eh. Ba't hindi makita? Maraming retrato. Pinakalat. Isang paggabi, minsan di pa makatulog, kaya isip kung paano. Kung saan siya naroon. Si Jaime, ang tiyuhin ni Alvin, na nasubaybayan ang paglaki ni Alvin, labis din daw ang pag-aalala. Parang anak ko yan eh. Masakit sa akin. Minsan nga, kumakain kami. Pag sumagi sa isip ko, tumutulo ang luha ko eh. Natural yun, mahal ko siya eh. Kahit mahal na mahal nila si Alvin, hindi naman sila bulag sa katotohanang sumusubok ito ng masamang bisyo. Pero ano pa man daw ang nakaraan ng pamangkin, buong puso pa rin daw nila itong tatanggapin at tutulungang makapagbago. Base sa aming pakikipag-usap kay Severo,
Noong nakaraang Disyembre, ipinagdiwang nito ang kanyang ika-32nd birthday. At huli raw itong nakita ng isang kamag-anak sa bandang Quezon City. Para masiguro kung si Alvin nga ang ipinakita naming picture sa aming programa, ipinapanood muli namin sa kanila ang aming panawagan. At pagkakita sa nasabing larawan, Yan. Yan, palatandaan yan. Kahit ito, mga tamanta na yan. Kahit na kuko yan, kilala ko. Ngayon, marumi. Yung ilong, kandang mata. Yan. upang maibsan ang labis nilang pananabik kay Alvin, agad kaming bumiyahe papuntang JFC sa Mandaluyong. Walang kibo si Severo habang nasa biyahe. Animoy pilit hinahatak ang oras para mapabilis ang kanilang pagkikita ng kanyang anak. Samantala, walang dapat ipag-alala si Severo dahil nasa mabuting kamay si Alvin sa JFC. Dito niya unti-unting pinupulot ang mga pira-piraso ng kanyang buhay. He was very dirty on admission. And also yung kanyang manner of talking, parang nakatulala lang siya. So siguro sabi na, pwede mo maano na dahil sobrang gutom sa daan. And also yung kanyang trauma na diyan lang siya palaboy-laboy sa daan. Walang purpose or direction. Ayon kay Doktora Maribel Canlas, psychologist ng JFC, malimit daw noon nawawala sa sarili si Alvin at madalas na nagpapalaboy-laboy sa lansangan. Dahil meron na siya mga hallucinations, napupunta na siya sa streets. So doon siya na-pick up. Dagdag pa niya, nadampot ito ng MMDA rescue team sa EDSA noong nakaraang Oktubre at dinala na nga sa JFC. Si Severo nakarating na sa JFC at heto, papasok na sa kwartong kinaroroonan ng kanyang anak. Si Alvin, tuloy lamang sa kanyang ginagawa. Animoy, tuliro pa rin sa kanyang mga pinagdanaanan. Kuya, Sino sila, Kuya Alvin? Kilala mo ba sila? Sila. sino siya, kuya? Bali, mama ko siya. Tama. Si Kuya, ito. Kilala mo siya? Sino siya? Pagod kong bunso. Anong pangalan? Oo, kuya. Nagmistulang yelo sa lamig ang pakikitungo ni Alvin sa kanyang ama. Pero sina Severo at Jaime, pilit na pinaiinit ng kanilang pagmamahal at pag-aalala ang nawalay na mahal sa buhay. Kumusta lang lagi mo ngayon? Pagkaramdam mo, Ayos lang naman, nandito ako. okay na. Nalagaan ako eh. Alagaan ka. Ba't di ka umuwi dun sa atin? Ba't di ka umuwi? Nakuha kasi ako sa kanya eh. Tapos, Kailan ka pa nakuha sa kalye? Nung bago magpasko, nakuha ko sa kanya. Bago magpasko. O ngayon, natagpuan ka na namin. Ano lang anong gagawin mo? Kailan gumaling ka na? Ha? Pag pagaling ka, gusto mong pumasok pagamutan? Ha? Wala ko pa mamakuman. Wala ko pa pukin. Pero natutuwa ka ba? Nakita mo sila? Yes ma'am. Totoo po. Tila hindi pa nga lubos na nakakawala si Alvin mula sa mga anino ng kanyang mga pagkakamali. Pero ang mahalaga, makakauwi na siya at muling makakasama ang kanyang pamilya. Ito ang tutulong sa kanya para maituwid ang mga palibalikong landas na kanyang dinaanan. Nawawala si Elma Yap, tinatayang 16 years old, sinasabing taga Kawayan sa Masbate. Nasa pangangalaga ngayon ng Home for the Girls sa Sorsogon. Si Mary Joy Clemente, tinatayang 14 years old, sinasabing taga Tayuman. Nasa pangangalaga ngayon ng Home for the Girls sa Sorsogon. Susunod, ang pangungulila ng isang anak sa ama na 2 dekada na niyang hindi nakikita. Panaginipan ko tatay ko, sabi niya, sabi ko, magkasama raw kami, kaya lang wala siyang mukha.